Channeling your energy. Your soul calls here. Kung ikaw ay Aquarius, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Aquarius, Sun, Moon at Rising, kung pakiramdam mo nitong mga nakaraang linggo, parang may bumibigat sa dibdib mo, parang may gusto kang bitawan, pero may parte ng sarili mong ayaw pa rin kumalas. Kung pakiramdam mo may mga gabi na tahimik ang paligid, pero maingay ang isip mo, maaring ito na ang message na hinihintay ng soul mo. Hindi lahat ng message na maririnig mo ay para sa lahat. Kunin mo lamang ang nagre-resonate sa sitwasyon mo at iwan ang hindi. Ang tarot ay gabay lamang, hindi kapalit ng sarili mong desisyon at free will. Huminga ka ng malalim, inaanyayahan ko ang Divine Creator, ang ating guardian angels, mga spirit guides at ang liwanag na laging gumagabay sa atin. Naway ang message na to ay maging malinaw, puno ng pagmamahal, proteksyon at katotohanan. Kung ano lamang ang pinakamataas na kabutihan ng Aquarius ang siyang lumabas sa reading na to. 15 cards for the month of August reading para sa inyo, Aquarius. At sa ngayon, may bubunutin akong 4 na runes. At gusto kong magsimula rito dahil pakiramdam ko ito ang susi ng buong reading. At ang unang lumabas ay Kenas. Ito yung rune ng apoy, kaliwanagan, at revelation. Aquarius, may katotohanan matagal nang nasa harapan mo, pero ngayon mo lang talaga makikita. Parang may ilaw na biglang sisindi, hindi dahil may bagong nangyari, kundi dahil handa ka nang makita ang totoo. May maskarang nahuhulog, may sikreto na mabubunyag, may realization na hindi na kayang baliwalain. Hindi ito energy ng pagkawala, ito ay energy ng pagising. At may ingwas din akong nabunot, napakaganda nito. Ito ang rune ng completion at bagong simula. May cycle sa buhay mo na matatapos ngayong August. Hindi ibig sabihin tapos na ang buhay mo. Ang ibig sabihin, tapos na ang lumang version mo. May Aquarius na matagal nang nagtitiis, may Aquarius na inuuna ang lahat bago ang sarili. May Aquarius na tahimik lang pero pagod na pagod. At ang rune na to ang nagsasabing hindi ka habang buhay mananatili sa parehong chapter. At meron din ako nabunot na Lagos. Napakalalim ng energy nito. Ito ang tubig, intuition, dream, subconscious. Kung napapansin mong mas malinaw ang panaginip mo, mas malakas ang kutob mo, o parang may nararamdaman kang hindi maipaliwanag, huwag mo agad i-dismiss. Mas magiging active ang intuition mo ngayong August. Hindi lahat ng sagot ay manggagaling sa isip. May mga sagot na mararamdaman mo lang. At ang Sohilo, ito ang rune ng araw. Tagumpay, healing, victory, pero hindi ito madaling victory. Ito ang reward pagkatapos ng napakahabang laban. Parang sinasabi ng universe, konti na lang. Malapit ka na. Huwag kang susuko habang ilang hakbang ka na lang pala mula sa breakthrough mo. At ang angel number mo ay 2424. Napakalakas ng vibration nito para itong confirmation mula sa spiritual team mo. Hindi nila sinasabing madali ang August. Ang sinasabi nila, hindi ka nag-iisa habang dinaraanan mo ito. May mga tao palang nagmamahal sa'yo na hindi mo napapansin. May mga pinto ng unti-unting bumubukas kahit pakiramdam mo sarado pa rin ang lahat. At higit sa lahat, kung ang intention mo ay pagmamahal, kabutihan at katotohanan, mas mabilis babalik sa iyo ang blessings. Aquarius, kung pagsamasamahin ko ang energy ng rules, ng cards at ng angel numbers mo, napakalakas ng pressure na lumalabas. Pakiramdam ko may dalawang boses sa loob mo. Isang boses ang nagsasabing, alam ko na ang dapat kong gawin, habang ang isa naman ay natatakot akong bitawan. At dito ka nahihirapan. May attachment, maaring tao, trabaho, utang, responsibility, trauma, o mismong lumang identity mo. Ang nakikita ko, hindi ka na nakakadena, pero sanay ka nang isuot ang kadena, at magkaiba ang dalawang yon. Hindi ka na talaga bilanggo, pero hindi mo pa lubos na pinaniniwalaan na malaya ka na.
May isa pa akong napapansin, parang may usapan na hindi natuloy, may communication na hindi naging malinaw, may truth na hindi nasabi, may apology na hindi dumating o kaya naman ikaw mismo ang pinipiling manahimik dahil pagod ka ng magpaliwanag. At alam mo Aquarius, hindi lahat ng katahimikan ay peace. Minsan pagod lang yon. Napakalakas ding lumalabas ang energy ng mental exhaustion, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ikaw ang taong laging nagsosolve ng problema ng iba. Ikaw ang strong friend, ikaw ang nagbibigay ng advice, pero kapag ikaw na ang nasasaktan, tahimik ka lang. At sa gitna ng lahat ng bigat, may love energy akong nakikita. May napakagandang frequency na lumalabas. Connection, soul recognition, mutual energy. Kung nasa relasyon ka, nakikita kong may pagkakataon para maayos ang communication. Hindi ito instant, pero possible kung pareho kayong willing. Kung single ka, pakiramdam ko may taong papasok o muling lalapit na hindi lang attracted sa physical appearance mo. Mas gusto niyang maintindihan ang isip mo, ang puso mo, ang tunay mong pagkatao. Pero may paalala ang spirit, huwag mong dalhin ang sugat ng nakaraan sa taong wala namang kasalanan. At Aquarius, sino ba ang umaasa sa'yo? Nakikita ko ang career dito at life mo kasi parang ang dami mong pasan. Responsibility, bills, pamilya, trabaho, expectation. At parang may parte sa'yo na nagsasabing, ako na lang. Pero ang tanong ng spirit, hanggang kailan? Hindi ka ginawa para akuin ang buong mundo. Minsan, ang pinakamalaking healing ay ang matutong huminga or pwedeng humingi ng tulong. At habang tinitignan ko ang energy, pakiramdam ko may Aquarius na halos mawalan ng pag-asa nitong mga nakaraang buwan. Pero gusto kong tandaan mo ito, hindi sinusukat ng universe ang halaga mo based sa bank account mo. Hindi sinusukat ang value mo based sa relationship status mo. Hindi sinusukat ang worth mo based sa dami ng taong pumapalakpak. May halaga ka kahit tahimik ang season mo. Aquarius, habang mas lalo kong tinitignan ang energy mo, parang may naririnig akong paulit-ulit na message. Hindi pa tapos ang kwento mo. Ang pakiramdam mo nitong mga nakaraan ay parang paulit-ulit ang pagsubok, parang isang problema pa lang ang natapos at may kasunod na agad. Gusto kong sabihin sa'yo, may dahilan kung bakit hindi ka pinayagang sumuko. Unti-unting umiikot ang kapalaran mo. Pakiramdam ko ang August ang buwan na magsisimulang gumalaw ang mga bagay na matagal nang nakahinto. May tatawag, may magme-message, may approval, may interview, may contact, may travel, may relocation, may biglang opportunity na hindi mo inaasahan, pero may condition ng universe. Kapag bumukas ang pintuan, kailangang handa kang lumakad. Huwag mong hayaan ang takot ang magdesisyon para sa'yo. Napakalakas din ng energy ng sasakyan. May energy dito Aquarius na bibili ng sasakyan, may magpapagawa, may magdadrive papunta sa bagong trabaho, may OFW na magbabiyahe, may lilipat ng bahay, may literal na movement. Hindi ito buwan ng pagiging stagnant. Ito ang buwan ng pag-usad. Wish fulfillment ito para sa ilang Aquarius. May isang hiling kang hindi mo halos ikinikwento sa iba, tahimik mo lang itong dinadala. Minsan nga bago ka matulog, iniisip mo pa rin to. At ang pakiramdam ko, hindi sinabi ng spirit na impossible ito. Ang sinabi nila, hindi pa tamang timing noon. Magkaiba ang no at not yet. Napapansin ko rin na may Aquarius na nagsimulang mahalin ulit ang sarili, hindi na kasing desperado noon, hindi na hinahabol ang taong ayaw naman manatili, hindi na pinipilit ang mga situation na wala ng buhay. At yun mismo ang nag-a-attract ng mas magandang opportunities. Kapag binago mo ang vibration mo, nagbabago rin ang mga taong lumalapit sa'yo. Para sa may sugat pa rin hindi lubos na naghihilom, Aquarius, may lungkot pa rin. Hindi ko ito itatanggi. May pagkawala, maaring relasyon, pagkakaibigan, negosyo, trabaho o taong mahal mo na wala na ngayon sa tabi mo. At pakiramdam ko minsan sinisisi mo pa rin ang sarili mo. Iniisip mo kung ginawa ko lang sana to or kung hindi ko lang sana sinabi yun.
Pero gusto kong marinig mo ito, hindi lahat ng pagkawala ay kaparusahan. May mga pagkawala na proteksyon. May mga pinto ang isinara ng universe dahil nakita niyang hindi mo pa nakikita. Minsan, tinanggal ang isang tao dahil siya ang hahadlang sa destiny mo. Minsan, na-delay ang plano mo dahil may mas malakas na blessing na paparating. At ito ay isa sa pinakamalalim na energy ng reading. May Aquarius na aalis. Hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. May bibitaw sa toxic relationship. May magre-resign. May lilipat ng bansa. May aalis sa bahay. May lalayo sa mga taong paulit-ulit lang nagbibigay ng stress. At habang lumalakad ka palayo, may iyak ka. Dahil kahit tama ang desisyon mo, masakit pa rin. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng paglayo ay pagkawala. Minsan ito ang simula ng tunay na buhay. At sa health energy, hindi ito diagnosis ha. Spiritual energy lamang ang binabasa natin. Ang pinakaunang lumabas ay ang stress at nervous system. Parang ang isip mo ang unang napapagod bago ang katawan. Kapag sobra kang nag-iisip, sumasakit ang batok, leeg, balikat, minsan migraine o tension headache. May energy rin ng upper back pain, paninigas ng balikat, pagod sa mata dahil sa screen. Hindi maayos na tulog, hormonal imbalance para sa ilang Aquarius, water retention o bloating. May ilan ding Aquarius na kailangang bantayan ang blood pressure, hydration at digestion. Ang message ng spirit, hindi sapat ang pahinga kapag ang isip mo ay hindi nagpapahinga. Kung OFW ka, nakikita kong may adjustment, may paperwork, may contract renewal, may possibility na extension, may ilan namang nagbabalak umuwi muna bago muling umalis. Kung naghahanap ka ng trabaho abroad, mas malakas ang energy pagkatapos ng delay. Huwag mawala ng pag-asa. Kung may trabaho ka, nakikita kong dadami ang responsibility pero kasabay nito may chance ng promotion, salary adjustment, bonus o mas malaking project. Huwag matakot sa dagdag na challenge. Minsan yon ang daan para makita ang halaga mo. Kung wala kang trabaho, may napakalakas na energy ng interview, referral, networking, at may taong magsasabi na may opening dito. Kaya wag kang tumigil sa pagpapasa ng application. August ang buwan ng movement. Kung student ka, pakiramdam ko madaling mawala ang focus mo, maraming distraction. Pero kapag naibalik mo ang discipline, mas mataas ang magiging result kaysa inaasahan mo. May ilan ding Aquarius students ang makakatanggap ng recognition o scholarship opportunity. Habang papalapit tayo sa pinakahuling reading, mas lumalalim ang message, mas lalabas ang katotohanan tungkol sa isang tao o sitwasyon at dito mo makikita kung sino ang tunay na kakampi mo. Sino ang kailangan mong bitawan at bakit tila hinihintay ka ng universe para sa isang malaking blessing kaysa sa inaakala mo. May napansin ako na parang dalawang magkaibang landas ang nasa harapan mo. Isa ay pamilyar, alam mo kung paano ito tatakbuhin kahit hindi ka na masaya, kabisado mo na. At ang isa naman ay hindi sigurado. Pero yun ang direksyong paulit-ulit na itinuturo sa iyo ng universe. At dito nagsisimulang maging mapakalalim ng message. Aquarius, may isang katotohanang lalabas. Hindi na magtatagal ang pagtatago. Kung may taong nagsisinungaling sa iyo, unti-unti mong malalaman ang buong kwento. Kung may sikreto, lalabas. Kung may nanloko, mahirapan na siyang itago ang katotohanan. Pero gusto kong sabihin to, hindi lang ito tungkol sa ibang tao. May Aquarius din na matagal nang niloloko ang sarili. Paulit-ulit mong sinasabing ayos lang ako, kaya ko pa, hindi naman masakit pero alam ng kaluluwa mo na pagod ka na. At ngayong August, hindi ka na papayagang magsinungaling sa sarili mong puso. Pinoprotektahan mo ba ang sarili mo o natatakot ka lang? May napakalakas na energy ng paghawak, mahigpit, sobra, parang takot kang mawalan. Pera, pagmamahal, trabaho, opportunity, kaya kahit hindi ka na masaya, ayaw mong bitawan. Pero ang tanong ng spirit, paano dadating ang bago? Kung puno pa rin ang kamay mo ng lumang hindi na para sa'yo, minsan hindi kakulangan ang dahilan kung bakit hindi dumarating ang blessing. Minsan wala na itong
mapaglalagyan. Healing muna bago himala. Ito ay parang bumulong sa reading. Aquarius, pakiramdam ko may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Hindi naman buong buo, pero may mga sandaling nagtatanong ka, Lord, kailan naman ako? Nakikita ko rin ang mga taong umingiti sa social media habang ikaw tahimik na lumalaban. At gusto kong sabihin sa'yo, hindi porket tahimik ang buhay mo ngayon, ibig sabihin nakalimutan ka na ng universe. Minsan ang pinakamalaking himala ay nangyayari habang wala pang nakakakita. Parang ugat ng puno. Hindi mo nakikita, di ba? Pero yun ang dahilan kung bakit lalago ang buong puno. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Napakaraming Aquarius ang inuuna ang lahat. Pamilya, anak, partner, kaibigan, trabaho, clients, responsibility. Pero kailan ka huling nagtanong sa sarili mo na, ako naman? Nakikita ko ang energy ng burnout, emotional exhaustion at para sa ilan, pagod na sa hormonal system. Pagod ang katawan dahil matagal nang hindi tunay na nagpapahinga. Ang spirit ay hindi ka pinapagalitan. Pinapaalalahanan ka lang. Hindi selfish ang magpahinga. Hindi selfish ang alagaan ng sarili. Kapag ikaw ang ubos, ano pa ang maibibigay mo sa iba? At pagkatapos ng lahat, may lalapit. Napakaganda ng message. May invitation, offer, proposal. May taong lalapit ng may mabuting intention. Para sa iba, ito ay romantic connection. Para sa iba, business partner, creative collaboration, client, employer, o simpleng taong magiging dahilan para bumalik ang ngiti mo. Pero wag mong madaliin. Kilalanin, damhin, hayaan mong ang action ang magsalita bago ang mga salita. Ang pinakamalaking message ng buong reading, napansin mo ba? Nagsimula tayo sa bigat, takot, pagkalito, pagkapit, at ngayon nagtatapos tayo sa paggalaw, pagpalaya, pag-asa at bagong opportunity. Ibig sabihin, hindi ka mananatili kung saan ka ngayon. Ang August ay hindi lang pagbabago ng buwan. Pagbabago ito ng direksyon. Kung nanonood ka ngayon at hindi ka naniniwala sa taro, ayos lang yun. Hindi kailangang maniwala sa taro para pagnilayan ang isang message. Ang taro ay hindi nagsasabi ng nakatakdang kapalaran. Isa lamang itong simbolikong salamin ng kasalukuyang energy at mga possibility batay sa mga desisyon, emotion at sitwasyong kinakaharap natin. Mas powerful pa rin ang free will, pananampalataya at mga pipiliin mong hakbang. Kung may isang message kang iuuwi mula sa reading na to, sana ito yun. Huwag matakot bitawan ang hindi na para sa'yo dahil minsan ang hinihintay mong himala ay nagsisimula sa desisyong palayain ng sarili mo. Aquarius, hindi ka pinaparusahan, hinahanda ka. Hindi ka iniiwan, inaakay ka. At hindi ka nahuhuli. Nasa tamang oras ka ng sarili mong paglalakbay. Magtiwala ka sa mga hakbang na ginagawa mo ngayon dahil balang araw, lilingon ka sa August na to at sasabihin mo, dito pala nagsimula magbago ang buhay ko. Kung gusto mong mas maintindihan ang misyon ng kaluluwa mo, available ang aking ebook 1. PDF po ito ha. Discover Your Soul Purpose at Decode Your Birth Chart for Book 2. Para sa mga nagtatanong tungkol sa aking hand cleanse at charge crystal bracelets, available ang iba't ibang intention bracelet para sa money, prosperity, love and self-love, success and career, protection, and abundance. Bawat bracelets ay nililinis at sinacharge muna bago ipadala. At kung gusto mong matuto pa tungkol sa astrology, birth chart, planetary transits, at tarot guidance, follow mo lang ako dito or Astro Luna Quest Astrology Birth Chart. Maraming salamat sa inyong oras. Naway gabayan ka ng divine light sa bawat desisyong gagawin mo ngayong August. Hanggang sa muli, again, this is Astro Luna Quest. Maraming salamat.